Hatol ng Sandigan Bayan kay Ilocos Norte Congressman Imelda Marcos para sa 7 bilang ng kasong graft. Ayon sa Korte, pinagbabawal sa mga miyembro ng gabinete ang pagkakaroon ng interes sa mga private foundations na may hawak ng daan-daang milyong dolyar. Umaaksyon si Del de Vera. Matapos ang halos 27 taon, ibinaba na kanina ng Sandigan Bayan ang desisyon nito sa 10 kaso ng graft laban kay Ilocos Norte Congresswoman Imelda Marcos. Guilty ang hatol sa dating unang ginang sa 7 counts ng graft na isinampa noon pang 1991. Kaugnay ito sa naging partisipasyon niya sa pagpapatakbo ng mga foundation sa Switzerland habang nasa gobyerno. Ayon sa Anti-Graft Court, si Marcos ang nag-organisa at nagtalaga ng mga tao sa mga foundation habang siya ang Minister of Human Settlement, Metro Manila Governor at miyembro ng Interim Batasang Pambansa mula 1976 hanggang 1986. Itinuturing itong conflict of interest at ipinagbabawal sa batas ng Pilipinas. Ginamit din daw ni Marcos sa mga foundation para ilipat ang nasa $200 million na assets sa mga Swiss bank account at kumita mula sa mga interest nito. Nagkaroon ho siya ng financial interest dito sa mga Swiss foundations na to. Kino-close yung isang foundation, ita-transfer dun sa isang foundation, and then they close it again, transfer sa isang foundation. So, na-trace po yung flow ng pera. Nahaharap si Marcos sa hindi bababa sa 40 taong pagkakakulong mula sa 7 kaso ng graft. Pagbabawalan na rin humawak ng kahit anong posisyon sa gobyerno ang dating unang ginang na tumatakbo ngayong gobernadora ng Ilocos Norte. Inihahanda na ang arrest warrant laban kay Marcos. Pero ayon sa prosekusyon, maaari pang umapila sa korte ang dating unang ginang. At habang nakapila, maaari siya magpiyansa at tumakbo sa eleksyon hanggat hindi pa final ang hatol sa kanya. May remedies pa naman po si First Lady. So, if she will avail of those remedies, pwede pa rin siya makatakbo. Pwede niyang iakyat sa Supreme Court kung may nakita siyang grave abuse of discretion doon sa desisyon ng Sandigan Bayan. So, hindi pa ho siya final and executory. Napawalang sala naman si Marcos sa 3 pang kaso ng graft na may kinalaman sa mga local foundation. Kulang daw ang ebidensya na magpapatunay na may kinalaman siya sa mga ito. Tumanggi munang magkomento sa isyu ang anak ng dating unang ginang na si Ilocos Norte Governor Amy Marcos.